Tuloy-tuloy po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral, pakikinig na banal na salita na ating pinamalakpayan ni Jesus. Bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinamalakpayan ni Jesus at mga pipanandalan tumayo. At narito po, akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Magandang hapon po, mga minamahal. Minsan pang manalangin muna tayo bago tayo dumako sa mga banal na salita na mapapakinggan po natin. Tayo po manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po napupuri. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo kami muli ng pagkakataon na sambahin, purihin at paglingkuran ka, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa kalayaan na binibigay mo sa lugar namin, mahal na Panginoon. Malaya ka pa rin namin na paglilingkuran, mahal na Panginoon. Salamat sa mga pananampalataya na patuloy na binibigay mo sa mga kapatiran po namin. Lalo tigit sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan sa tuwing kami po ay may pananambahan. Mahal na Panginoon, pinatutunayan mo sa amin na kami po hindi mo iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, mahal na Panginoon, at kasama mo kami hanggang sa katapusan ng salibutan, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, pagpalain mo po yung mga salita, patuloy kayong mangusap sa bawat sa amin ang mga salita mo, mahal na Panginoon, na maging gabay namin sa araw-araw naming buhay bilang mga mananampalataya. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala, minamahal, habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa Judges. Sa Judges chapter 11 verse 1 up to 11. Ako muna ay nagpapaabot po, mga minamahal, ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa labas ng ating bansa, sa ating mga kapatiran sa ibayong dagat. At nagpapaabot din po kong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor, at gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family. At patuloy po nating inaalala ang hindi matilimotang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at ibinibigay natin ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati tanging sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Maminamal kain, libuksan muna natin ating pambungad na talata. Sa Judges chapter 11 verse 1 up to 11. Dito po sa Hukom, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 11. Si Jefte nga na Galaadita ay lalaking makapangyarihang may tapang. At si anak ng isang patutot, at si Jefte ay naging anak ni Galaad. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. At nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa, ay kanilang pinalaya si Jefte. At sinabi nila sa kanya, ikaw ay hindi magmamana ng sambahayan ng aming ama, sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae. Nang magagayoy, tumakas si Jefte sa harap ng kanyang mga kapatid, at tumaan sa lupain ng Tob, at doon nakipisan kay Jefte at ang mga lalaking walang kabuluhan at nagsilabas na kasama niya. At nangyari, pagkaraan ng ilang panahon, ng mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. At nangyari, nang lumaban ang mga anak ni Amon sa Israel, na ang mga matanda sa Galaad ay naparoon upang sunduin si Jefte mula sa lupain ng Tob. At kanilang sinabi kay Jefte, halika't ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon. At sinabi ni Jefte sa mga matatanda sa Galaad, di ba kayo'y napuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? At bakit kayo naparirito sa akin ngayon? Pagkat kayo'y nasa paghihigagpis. At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jefte, kaya't kami ay bumalik sa iyo ngayon upang ikaw ay makasama namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon at ikaw ay magiging pangulo naming lahat na taga-Galaad. At sinabi ni Jefte sa mga matanda sa Galaad, kung pauwiin ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon at ibigay ng Panginoon sila sa harap ko, magiging pangulo ba ninyo ako? At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jefte,
Ang Panginoon ang maging saksi natin. Tunay na ayon sa iyong salita ay siya naming pagagawin. 11. Na magagayo si Jefte ay yumaong kasama ng mga matanda sa Galaad at ginawa nila siyang pangulo at pinuno at sinalitan Jefte sa Mispa at ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. Maminamahal ang ating paksa ay pamamagatan po nating turn your dark past into a bright future. Turn your dark past into a bright future. Gawin natin ang ating mga madilim na nakaraan, maminamahal, para sa maliwanag na hinaharap. Dito po sa nabasa po natin, mga minamahal, na kasaysayan, ito po ay patungkol po kay Jefta. Maminamahal, ang buhay ni Jefta, maminamahal, ay katulad po ng buhay ng mga mananampalataya nung hindi pa siya nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang nakaraang buhay, maminamahal, ay isang madilim na nakaraan. Sabi ng Biblia, maminamahal, the dark past of Jefta, una-una siya po'y illegitimate. Siya po ay anak sa labas, illegitimate son. Siya po, maminamahal, ay anak ng isang patutot, son of an harlot. Nabasa natin sa mga talatang binasa natin. Siya po, maminamahal, ay outcast. Nung nabalitaan ng mga matatanda sa Israel na siya po'y anak sa labas, siya po'y pinalayas, outcast. Siya po ay inalisan ng karapatan. Hindi siya pwedeng magmana, maminamahal, ng pag-aari ng kanyang pamilya at tumira sa Israel sapagkat siya po ay anak sa labas, deprived. Inalis yung kanyang karapatan. At siya ay naging palaboy, maminamahal, naging stranger. Siya ay naging taga ibang lupa. Naging palaboy. Sabi ng verse 3, maminamahal, sa Judges 11 verse 3, napasama siya sa mga patapon sa lupain ng Tob at nakipisan sa mga lalaking walang kabuluhan. Ibig sabihin mga patapon, mga halangang bituka. At ito po yung mga naging kasama niya sa buong bahagi ng buhay niya. Unglamorous, ibig sabihin halang ang bituka ng mga nakasama niya na barkada niya, maminamahal. Siya po ay naging patapon ang buhay, naging halang ang bituka. Ngayon, maminamahal, nung dumating na ang Israel, maminamahal, ay sinasakop sila, maminamahal, ng kalaban na tinatawag na Ammonites, mga Ammon. At hindi nila kayang labanan, maminamahal, sapagkat ang mga Ammonites ay magagaling sa digmaan. Walang gustong mamuno, walang gustong, maminamahal, na maging leader para labanan ang kalaban nila, mga Ammonites. Lahat sila naduduwag. Hanggang naalala nila, maminamahal, ito pong si Jefta. Si Jefta, maminamahal, na kanilang itinaboy. Pinalayas nila sa Israel dahil siya ay illegitimate child. Siya po ay anak ng harlot. Siya po ay outcast. Naging palaboy at napasama sa mga patapon. Nung nalaman ng Israel na ang buhay ni Jefta, maminamahal, ay naging kilabot. Naging marahas, maminamahal. Naging biyasa sa pakikipagdigma dahil napasama siya sa mga patapon. Naisip nila, maminamahal, na itong si Jefta ay pwedeng mamuno sa kanila sa pakikipagdigma. Kasi sa Israel, walang gustong manguna, walang gustong maging leader. Lahat sila'y takot. Lahat sila'y mahina sa pakipaglaban. Pero nung nabalitaan nila na si Jefta ay napasama sa mga patapon, sa mga halangang bituka, naging biyasa sa pakikipagdigma. Naalala nila, maminamahal, kaya sinundo nila, maminamahal, para pakiusapan na mamuno sa kanila sa pakikipagdigma dahil nga magaling na sa digmaan. Magaling na, maminamahal, sa pakikipagbaka itong si Jefta. Nung kinukuha siya, maminamahal, sabi na ni Jefta,
kung ako ay magiging pangulo nyo, kung ako'y gagawin yung leader at mapagtagumpayan natin ang ating mga kalaban na mga Ammonites, ang mga Ammon, gagawin nyo ba akong pangulo nyo? Ako na ba ang mamumuno sa inyo? Sabi maminamahal ng mga leader ng Israel, ang mga matatanda doon, sinabi maminamahal at sinabi ng mga matatanda sa Galaad kay Jephthah, ang Panginoon ang magiging saksi natin, tunay na ayon sa iyong mga salita ay siya ang gagawin, siya ang naming gagawin. At nang magkagayon si Jephthah, yumaong kasama ng mga matatanda sa Galaad at ginawa nila siya pangulo at pinuno at sinalita ni Jephthah sa Mizpah lahat ng salita sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dito sa verse 21, kung matutungay niyo ang verse 21, at ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel si Sehon at ang kanyang buong bayan sa kamay ng Israel at sinaktan nila sila. Sa gayoy inari ng Israel ang buong lupain ng mga Amorreo na mga taga roon sa lupaing yaon. Ibig sabihin, nung ginawa nilang leader, maminamahal, ang patapong si Jephthah, sabi, ibinigay ng Panginoon Diyos ang kanilang mga kalaban, maminamahal ang mga hari, mga minamahal na nalo sila, pinagtagumpay sila ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ni Jephthah. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, dito sa paksa na nabasa po natin, maminamahal, ito po ang pinakadapat gawin ng mga mananampalataya bilang mga Kristiyano. Turn your dark past into a bright future. Si Jephthah, maminamahal, ginamit niya yung kanyang dark past, ang kanyang madilim na nakaraan, ang kanyang pagiging patapon, ang kanyang pagiging halangang bituka, napasama siya sa mga taong walang kwenta, mga walang kabuluhan. Kaya may mga kasabihan tayo, tell me who your friend, and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo, kung sino ang mga kasama mo, sasabihin ko sa iyo kung ano ka. Natural, pag ang mga barkada mo drug addict, alam ko na kung sino ka. Amen? Pagkasama mo mga magnanakaw, mga barkada mo mga magnanakaw, hindi mo na kinakailangan alamin ko kung sino ka. Alam ko na kung sino ka. Amen? Dahil may kasalabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ganon si Jephthah. Hindi alam ng Israel, maminamahal, kung ano na ang naging buhay ni Jephthah, pero nung nabalitaan nila na napasama siya sa mga palaboy, sa mga walang kabuluhan, sa mga patapon, sa mga halangang bituka, alam na ng mga matanda sa Israel kung ano ang buhay ni Jephthah. Siya po'y naging halang ang bituka, naging patapon. Pero ito pong kanyang madilim na kahapon ang nagdala sa kanya sa maliwanag na bukas. Amen? Ito yung nagdala sa kanya sa maliwanag na bukas sapagkat mga minamahal si Jephthah, sabi ng banal na kasulatan, they become a leader of Israel. He become one of the judges of Israel. Dahil sa kanyang madilim na kahapon, maminamahal, ito ang nagdala sa kanya sa bright future. Siya po ay naging leader ng Israel. Naging general sa pakipagdigma. Siya ay naging pangulo. Naging pinuno ng buong Israel. Siya ay naging hukom. Kasi nung panahon na yun, wala pang mga hari. Siya ang naging judge, maminamahal. At he gave victory over their enemies. Siya ang nakapagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanilang mga kaaway sapagkat naging patapon siya, naging halangang bituka at naging biyasa sa pakikipagdigma. Amen? Sa atin mga minamahal, dapat tayo mga mananampalataya. Dapat gawin natin na ang ating madilim na kahapon ay gawin nating isang magandang bukas sa hinaharap. Amen? Dahil kung ano ang kalagayan dati ni Jephthah, maminamahal, ganun din tayo. Wala tayong pagkakaiba sa kanya. Kung si Jephthah, mga minamahal, ay tinatawag na illegitimate, tayo rin po ay mga illegitimate son of God.
children of God, illegitimate, kasi hindi tayo kabilang sa bansang Israel. Nung unang panahon, ang mga Israel lang ang children of God. Tayo po ay mga illegitimate. Amen? Hindi tayo totoong anak ng Diyos. Kasi naniniwala tayo, lahat ng tao anak ng Diyos. Pero hindi po totoo. Merong mga illegitimate. Merong mga anak sa labas. Sabi ng unang 1:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Pero dati ang paniwala natin, nung tayo po'y nasa ating lumang reliyon pa, maminamahal, ang paniwala natin, lahat ng tao anak ng Diyos. Amen? Pero ang totoo niyan, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sabi ng unang 1:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo, sa bagay na ito'y mahayag ang anak ng Diyos at upang iwasak ang gawa ng dyablo. Ganon din ang kalagayan natin, katulad ni Jephthah. Siya'y illegitimate, anak sa labas. Hindi tunay na anak. At pangalawang kalagayan natin, mga minamahal, tayo po ay may kapintasan, stain, may mancha ang ating buhay. Katulad ni Jephthah, siya po, mga minamahal, ay anak ng harlot. Anak siya ng prostitute. Tayo rin, mga minamahal, dati, tayo po, ang buhay natin, mga minamahal, ay marumi. Sinabi ng banal na kasulatan, hindi tayo nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Galing tayo sa ating madilim na lumipas. May mga kanya-kanya tayong mga kasalanan. May mga kanya-kanya tayong nakaraan. Ang iba sa atin magnanakaw, ang iba sa atin drug addict, ang iba sa atin mga minamahal, mga mamamatay tao. Ang iba sa atin mga minamahal ay nagbebenta ng panandaliang aliw. May iba't iba tayong mga mansya, may iba't iba tayong kapintasan, gaya ng kalagayan ni Jephthah. Amen? Siya po ay deprived. Ganon din mga minamahal, tayo po ay deprived. Wala tayong karapatang pumasok sa kaharian ng Diyos dahil hindi naman tayo mga totoong anak ng Diyos. Amen? Tayo po ay outcast. Outcast. Kung paano pinalayas, maminamahal, si Jephthah sa Israel dahil hindi siya totoong Israelita, tayo rin po ay outcast. Tayo po, darating ang araw, palalayasin tayo, mga minamahal, sa kaharian ng Diyos. Isa tayo sa nagsasabing, Panginoon, Panginoon, pero hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yan laon lamang gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit. Magsilayas kayo, mapagawa ng katampalasanan. Ganon yung kalagayan natin, outcast. Dati yon. Ang sinasabi ko yung ating dark past. Amen? Tayo po ay stranger. Sabi ng Biblia, maminamahal, tayo po ay mga taga-ibang lupa. Hindi tayo kabilang sa bansang Israel. Tayo po ay kabilang sa tinatawag na Gentiles. Hindi tayo kabilang sa bansang Israel. Stranger, mga taga-ibang lupa tayo, maminamahal. Tayo po unglamorous. Ibig sabihin, maminamahal, tayo po'y mga walang kabuluhan. Wala nang pinakawalang kabuluhan, maminamahal na tao, kundi ang mga taong hindi naglilingkod sa tunay na Diyos. Pag hindi ka naglilingkod sa tunay na Diyos, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka makapangyarihang tao, mga minamahal, ikaw po ay unglamorous. Ikaw po'y isang taong walang kabuluhan, para ka lang pinatatabang baboy. Para ka lang patabaing baboy, pinapakain, pinatutulog, kinakamutan, pero hindi alam ng baboy, balang araw, lilitsyonin siya. Ganun ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Ang sarap ng buhay, nakasakay sa magarang sasakyan, kumakain sa mga mamahaling restoran, natutulog sa mga mamahaling hotel, nakakasakay sa mga eroplano, mga deluxe. Pero hindi nila alam, para lang silang pinatatabang baboy. Pag namatay sila, lilitsyonin sila sa impyerno. Ganun ang mga taong wala kay Kristo. Sabi rito, unglamorous. Ganun din tayo noon. Nung hindi pa natin nasumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, gawin natin ang ating pong mga nakaraang, ang ating lumipas, ang ating madilim na lumipas.
Gawin nating bright future. Gawin natin, mga minamahal ko, ano man tayo noon, gawin natin itong pinakamagandang bukas. Gamitin natin ang ating bright future para sa ating, o yung ating dark past sa ating bright future. Ibig sabihin, kung ano meron ka, gamitin mo, mga minamahal, para magamit mo sa kalatian ng ating mahal na Panginoon. Amen? Paano naging bright future, mga minamahal, yung dark past ni Jephthah, mga minamahal, yung kanyang skills sa pakikipagdigma, yung kanyang loob, yung lakas ng loob niya, wala siyang kinakatakutan. Napakatapang niya, mga minamahal. Naging patapon ng buhay niya, naging halangang bituka, yun ang kanyang dark past, ginamit niya sa kanyang bright future. Yun, mga minamahal, ang nagpalaya sa Israel. Amen? Siya ang naging leader, siya ang naging judge, siya ang nagbigay ng tagumpay sa bansang Israel. Tinalo nila ang kanilang mga kaaway, ang mga bansa na gustong sumakop sa kanila, mga minamahal. Siya ang namuno, mga minamahal. Kaya siya ay naging pinuno at naging hukom ng Israel. Ginamit niya ang kanyang dark past. Tayo ngayon, paano natin gagamitin ang ating nakaraan, mga minamahal? Ibig sabihin, maminamahal, ngayon tayo po'y naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat, mga minamahal, kung ano meron tayo ngayon. Hindi natin kailangan ng tapang na katulad ni Jephthah, kasi nung panahon na yon, digmaan. Laban sa laman at sa laman. Hindi katulad ngayon, ang ating pagpakikipagbaka ay hindi laman sa laman. Hindi laman sa dugo, kundi ang ating kalaban ay masamang espiritu. Ang kalaban natin ay laban sa pamunuan, laban sa namamahala ng sanlibutan ito. Ang kalaban natin ay ang dyablo. Kaya hindi natin kailangan, maminamahal, ng tapang. Hindi natin kailangan ng magaling sa pakipagdigma. Ang kailangan natin ngayon, maminamahal, kung paano tayo magiging kabalikat sa gawain ng Diyos upang maitatag natin ang tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung anong meron ka ngayon, maminamahal ko, ano ang iyong dark past. At tulad ng mga iba nating mga kapatiran, dati sila mga minamahal, mga dating NPA, dati mga drug addict, dati mga mamamatay tao. Ngayon, yung kanilang dark past, yung kanilang nakaraan, ginamit nila for their bright future, ginagamit nila sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Nagpapatotoo sila, humahayo sila. Ginagamit nila ang kanilang nakaraang buhay para, mga minamahal, para sa kanilang magandang bukas. Kasi sa atin, ang naghihintay na bukas sa atin, mga minamahal, ay ang sapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi natin kailangan, mga minamahal, sabi ko, hindi kailangan yung tapang. Kung anong skills meron ka, gamitin mo. Ang nakakalungkot sa ibang mga Kristiyano, mga minamahal, sa church, natuto silang umawit. Bago sila nagpunta rito, hindi marunong umawit. Nung nasa church na sila, tsaka sila natutong kumanta, gumanda sila, nagkaroon sila, maminamahal, ng idea paano umawit. Nalaman nila, maminamahal, kung paano sasabay sa tono. May mga mananampalataya natutong tumugtog. Pero pagkatapos nilang matutong umawit, natutong tumugtog, iniwan nila, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos. Ginamit sa sanlibutan ang kanilang mga talento. Baligtad. Amen? Dapat turn your dark past into bright future. Dapat, kung meron kang skills, meron kang talent sa sanlibutan, yung dati ang boses mo, ginagamit mo sa mga makasanlibutan, ginagamit mo sa mga kasalanan, kung ano meron ka, ginagamit mo sa kasalanan. Tulad ng pagkanta, pagtugtog, ginagamit mo sa kasalanan, dapat gamitin mo yung dark past mo para sa bright future mo. Yung mapunta ka sa langit, ipagamit mo yung talento mo. Hindi yung kung kailan ka natutong umawit, natutong kang tumugtog, tsaka kaalis at magpagamit sa sanlibutan. May mga kasama kaming dati manggagawa, hindi marunong magmaneho.
natutong magmaneho, natutong magmekaniko, dati walang alam. Nung tumagal sa church, natutong magmaneho, natutong magmekaniko. Sa Bicol, meron kaming nakasamang maliit na bata, 14 years old dan. Ngayon, siya na ang pinakamagaling na mekaniko sa Bicol. Natutong magmekaniko, natutong magmaneho. Sa church, dito natuto. Pero nung natuto, tsaka umalis, pinagamit sa sanlibutan ang natutuhan niya sa church. Baligtad. Yung kanyang bright future, binalik doon sa kanyang dark. Yung bright future na natutunan niya sa mahal na Panginoon, na magdadala sa kanya sa bright future sa langit, binalik niya sa mundo. Ginamit niya sa sanlibutan, baligtad. Amen? Dapat hindi ganun, mga minamahal, kung anong meron ka ngayon. Turn your dark past into bright future. Anong buhay mo noon sa sanlibutan? Kung dati chismosa ka sa sanlibutan, ngayon gamitin mo pagiging chismosa mo sa pag-ayag sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang itismis mo si Kristo. Amen? Yung iba lang pagtsachismis, nababasa ng laway yung kausap. Pero pagpapatuto kay Kristo, napapanisan ng laway. Isang oras ng katabi yung kausap niya, hindi pa rin nabahagian ng salita ng Diyos. Napanisan na ng laway, ayaw pang ibahagi ang mahal na Panginoon. Dapat gamitin mo yung dark past mo sa bright future. Amen? Tignan mo, napakasamang tao ni Jephthah. Halangang bituka, naging patapon, naging libangan na lang ang pagpatay. Pero ito yung nagatid sa kanyang pagiging bright future dahil kailangan nila ng matapang. Kailangan nila maminamal ng malakas ang loob na mamumuno sa Israel. Kaya kinuha nila si Jephthah. Ito ang nagbigay sa kanila ng tagumpay. Ito ang namuno sa kanila. Tinalo nila ang lahat ng kalang kaaway. Kaya nga, yung dark future niya ang nagatid sa kanya sa tinatawag na bright future. Yung kanyang dark past. Amen? Sa atin, anong future ang naghihintay sa atin, mga minamahal? Tignan nyo. Basahin po natin ang 1 Peter chapter 2 verse 9. Ito po yung future na naghihintay sa atin at sa Revelation chapter 5 verse 10. Nandoon na sa TV, hindi nyo pa nababasa yung nababasahin natin. Dito po sa unang Pedro, chapter 2, verse 9, datapot kayo isang lahing makapagkasacerdote, bansang banal. Brad, ulit. Huwag mo lalaktawan. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasacerdote, bansang banal, bayang pag-aari ng sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Amen. Ito ang ating bright future, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, but ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Yung ating madilim, maminamal na pinanggalingan, sabi ng Biblia, mula sa kadiliman, tinawag tayo ng Diyos sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Ang naghihintay sa atin, maminamal, sabi ng Biblia, tayo ngayon ay mga makaharing saserdote. Tayo bansang pinili. A chosen generation, ay a royal priesthood. Naghihintay sa atin na tayo'y magiging hari at magiging pare. Kaya nga, royal priesthood. Sabi ng Revelation 5 verse 10, magiging hari at magiging pari tayo sa kaharian ng Diyos. Yan ang naghihintay na bright future sa atin. Si Jephthah, maging leader lang siya, maging judge lang siya. Tayo, hari ka na, pari ka pa. Royal priesthood. A royal priesthood. A holy nation.
peculiar people, bansang pinili ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, a holy nation, a peculiar people, bayang pag-aari ng ating Diyos, upang ipahayag nyo ang kanyang karangalan. Amen? Upang ipahayag natin ang kanyang karangalan. Ibig sabihin, mga minamahal, ngayon, yung ating madilim na lumipas, yung ating dark past, gamitin natin sa ating bright future. Ngayon, naghihintay sa atin ang bright future. Darating ang araw, magiging hari tayo sa kaharian ng Diyos. Magiging pari tayo, kaya tayo ginawang hari. Kasi, ipamamana sa atin ng Diyos ang kanyang kaharian. Amen? Sinabi ng Lucas 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat iniibig ng inyong Ama sa langit na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, magiging tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Kaya nga royal priesthood, tayo rin ang magiging priest. Kasi tayo maglilingkod sa Diyos araw at gabi. Sabi ng Revelation chapter 7, verse 17, maglilingkod tayo araw at gabi sa harapan ng Diyos. Kaya nga, pari ka na, saserdote ka pa. Hari ka na, saserdote ka pa. Walang ibang gagawin. Sabi ng Biblia, kundi tayo ay maglingkod sa Diyos. Sa Revelation 7:15 hanggang 17. Wala tayong ibang gagawin kundi maglingkod. Tayo maglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. Tayo, kaya nga tinawag tayong saserdote. Amen? Kaya tinawag tayong hari. Yan ang bright future na naghihintay sa atin. Kagamitin natin ang ating dark past. Ano man meron tayo noon, maminamal anuman, ang ating lumipas, madilim na lumipas, gamitin mo for the glory of God. Amen? Huwag mong baligtarin. Hindi kung kailang dito ka natuto, maminamahal, marami akong nakilala, mga kasama naming choir member. Dito natutong umawit. Nung natutong umawit, nakaalam ng mga nota, na gumanda ang boses kasi dati umuupa pa ang malapastor ng magtuturo sa amin sa busisan. Umuupa pa ang malapastor. Nagbabayad, pati sa koryo, nagbabayad ang malapastor ng magtuturo ng koryo tsaka nung vocalization sa amin. Uupa siya na magtuturo ng vocalization para matuto kaming umawit, ang choir member. Kaya dito gumanda, dito nila nahasa yung kanilang boses. Dito sila naging magaling umawit. Nung natutong umawit, nung napaganda nila ang kalang boses, tsaka pinagamit sa sanlibutan. Paglipas ng ilang araw, nabalitaan ko, may sakit na. Paglipas ng ilang pang araw, maminamal, nabalitaan ko, abo na. Dahil sa ibang bansa namatay. Magastos ang pagpapadala dito sa Maynila kapag may atol, kaya nga, cremate na. Dinala rito, alikabok na lang, nandun na sa bote. Rami, maminamal mga choir member, naging choir sila sa Germany. Naging singer, naging kilala. Mga iba pang mga kapatiran natin, mga minamahal, pagkatapos nilang bigyan ng talento ng mahal na Panginoon, ipinagamit sa sanlibutan. Baligtad. Amen? Baligtad, dapat ang iyong dark past, ang iyong madilim na lumipas, dapat gamitin mo for the glory of God. Amen? Ano meron ka? Ang mga baligtad ang mga kapatiran natin. Dapat meron kang talento, gamitin mo sa gawain ng Diyos. Huwag mong gamitin sa masama. Amen? Sabi yan ang naghihintay sa atin. Sabi, mula sa kadiliman, dinala tayo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan upang ipahayag natin ang kanyang dakilang karangalan. Ibig sabihin, maluwalhati natin ang mahal na Panginoon. Gamitin natin kung anong may skills tayo para sa kalulatian ng mahal na Panginoon. Dito, gusto namin bumili ng maraming sasakyan, walang magmaneho. Kailangan pa namin, may sasakyan kami, aarkila pa kami ng jeep. May sasakyan naman. Walang gustong magmaneho. Paano tayo bibigyan ng blessing ng mahal na Panginoon na maraming sasakyan? Dapat
Huwag na tayo magpatumpik-tumpik kung ano meron tayo ngayon, ipagamit na natin sa mala Panginoon. Amen? Meron tayong mga lugar, maminamahal na walang mga workers. Gusto natin padala ng workers, kulang ang workers. O kakaunti ang mga voluntaryo ng mga kapatiran na gustong magpagamit sa Diyos. Meron ang mga ngako magpagamit, kinabukasan, hindi mo na makita. Kakausap mo lang ngayon, sige brad, ayo tayo. Pioneer, ayo tayo. Kinabukasan, ni anino, hindi na namin nakita. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, na dapat, kung ano yung meron tayo, gamitin natin yan para sa gawain ng Diyos, for our bright future. Kasi may naghihintay sa atin na isang magandang bukas ang tayo'y makapiling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pangalawa, sabi rito, maminamahal, tayo magiging tagapagmana ng Diyos. Kung dati noon, maminamahal, taga-ibang lupa tayo, wala tayong kaugnayan sa Israel, hindi tayo anak ng Diyos, wala tayong pag-asa, pero ngayon, meron ng bright future na naghihintay sa atin ngayon. Kung mababasa natin ang Galatia 3:26 at 29 at sa Efeso 2:12, ito yung ating dark past. Sa Efeso 2:12, ito po yung ating nakaraang, madilim na nakaraan. Hiwalay tayo kay Kristo. Wala tayong pag-asa. Hindi kabilang sa bansang Israel. Walang kaligtasan. Walang Diyos sa sanlibutan. Meron tayong Diyos nasa dibdib natin, nasa altar natin. Nandun maminamal sa ating mga kisame, ang ating mga Diyos-Diyosan. Pero sabi ng Biblia, wala tayong tunay na Diyos. Wala tayong pag-asa. Walang Diyos sa sanlibutan. Yan po ang ating dark past. Pero ngayon, ang bright future natin, sabi ngayon, tayong lahat ay anak ng Diyos. Wala nang magiging lalaki, wala nang magiging babae, wala nang taga-ibang lupa, wala nang Hudyo, wala nang Grego. Lahat tayo'y anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo. At kung tayo'y nananampalataya kay Kristo, tayo'y lipi ni Abraham. Ngayon ay tagapagmana ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tagapagmana ng pangako ng Diyos. Basahin natin yung talata maminamahal, Ephesians 2:12 at Galatia 3:26 hanggang 29. Dito po sa Episo, Kapitulo 2, talata po ay 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Galatia, Kapitulo 3, ang talata 26 hanggang 29. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismong kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Amen. Kaya kung dati outcast tayo, dati stranger tayo, taga-ibang lupa, dati mga minamahal tayo po'y mga wala tayong kinabukasan, sabi illegitimate, stain, outcast, deprived, wala tayong karapatan, pumasok sa karyan ng langit. Ngayon, maminamahal, sabi ng Biblia, tayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Wala nang lalaki, walang babae, lahat pantay-pantay na. Amen? Walang mayaman, walang mahirap, walang Hudyo, walang Grego. Lahat, mga minamahal, ay anak ng Diyos. Dahil tayo'y nanampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At kung tayo'y kay Kristo, tayo'y tagapagmana ng Diyos. Tagapagmana tayo ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng pag-aari ng Diyos, tayo na ang magiging tagapagmana. Amen? Kita nyo, pag namatay yung mga mayayamang tao dito sa lupa, namatay si Henry C., ang naging tagapagmana yung mga anak niya. Amen? Namatay may ng SM. Lahat ng mga kayamanan niya, wala siyang natira. Walang nadala niya, kahit sa libingan, wala siyang nadala ni 5 duling.
ang nagmana yung kanyang mga anak, naging tagapagmana yung mga anak ni Henry C. Tayo, ang Diyos natin hindi na kinakailangang mamatay para maging tagapagmana tayo sapagkat ang Diyos ay hindi namamatay. Ngayon pa lang, pag nagnanampalataya ka sa mahal na Panginoon, tagapagmana tayo ng Diyos. Sabi ng Lucas 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan. Iniibig ng inyong Ama sa langit na ibigay sa inyo lahat ng kanyang kaharian. Lahat ng pag-aari ng Diyos, gusto niyang ibigay sa atin. Amen? Kaya nga sabi, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala nyo sa langit, sabi ng banal na kasulatan. Amen? Ngayon, ang tanong, maminamahal, how we turn our darkness with brightness of the future. Paano natin, maminamahal, gagawin na yung ating dating lumipas, maduming lumipas, ay maging bright future, maging maliwanag sa darating. Unang-una, ang dapat natin gawin, forgive. Forgive. Si Jephthah, maminamahal, hindi siya nagiganti. Hindi niya inisip, ginawa niyo ako ng masama. Hindi niya inisip kung ano yung ginawa. Inapis siya nung bata pa siya, inapis siya. Pinalaya siya sa Israel. Inalisan siya ng karapatan. Dinumihan ang kanyang pagkatao. Kaya naging palaboy siya. Pero nung kinukuha siya ng Israel, hindi siya nagiganti, hindi niya sinabing, ngayon, pabayaan ko kayo. Dati, nung ako nangangailangan sa inyo, ayaw niyo lumapit sa akin. Ngayon, nung ako'y nangangailangan sa inyo, ayaw niyo akong tulungan. Ngayon, kayo naman na may kailangan, tsaka kayo lalapit sa akin. Hindi sinabi ni Jephthah yan. Maluwag na tinanggap niya, sige, tutulungan ko kayo. Lalabanan natin ang mga Amonita. Lalabanan natin ang inyong mga kalaban. Mga minamahal, pinatawad niya ang Israel, ang matatanda sa Israel. Amen. Pangalawa, forget. Kinalimutan niya, maminamahal, yung ginawa sa kanya. Kasi ang nagpapatawad, dapat lumilimot. Kaya hindi ka marunong, mga minamahal, kaya hindi mo magawang magpatawad sa isang tao. Kasi nga, lagi mong iniisip kung ano yung ginawa niya. Dapat magkasama yung forget and forgive. Amen? Pag hindi mo ginawa yun, mananatiling madilim ang nakaraan mo. Hindi ka magkakaroon ng bright future. Kasi hindi ka makarating sa langit. Nandun ka pa rin sa dark, sa impyerno. Nandun ka pa rin sa iyong dark past. Kasi dalawa ang pupunta sa impyerno. Yung Kristiyanong hindi nagpatawad at yung Kristiyanong hindi nakapagpatawad. Pag hindi ka napatawad, impyerno ka. At pag hindi ka nakapagpatawad, impyerno ka rin. Pagdating nyo sa langit, nandun kayo pa rin na makikita, doon tuloy yung away nyo. Tuloy yung away. Kaya ikaw yung kaaway ko sa mundo eh. Sa sanlibutan. Patuloy pa rin yung away nyo. Kaya kailangan kung gusto mo mapunta doon sa bright future, yung langit, matuto kang magpatawad at dumimot. Forget and forgive. Hindi yung pinatatawad na kita, ayaw ko lang makita yung mukha mo. Amen? Hindi yung may mga mananampalataya, sige sis, pinatatawad na kita. Pero wag mo nang gagawin yung ginawa mo sa akin, pinatid mo ko ng isang araw, tapos ang sama ng tingin mo sa akin. Tapos nung minsan nakasalubong kita dyan, nagbabanta ka sa akin, parang gusto mo ko suntukin. Papatawad ka, tapos sinusumbat mo naman lahat ng mga ginawa niya. Dapat forgive and forget. Amen? Tignan niyo yung ginawa ni Jephthah. Imbis na magiganti siya, natuto siyang pumatay, natuto siyang lumaban, kaya niyang lupigin ng Israel, sakupin ng Israel sa dami ng mga tauhan niyang mga patapon. Pwede siyang magiganti sa Israel, pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Kinalimutan niya yung ginawa sa kanya. Pagdating ng araw, pag marunong kang magpatawad, lahat ng gumawa ng masama sa iyo, lalakad paluhod yan, maninikluhod para tulungan mo siya. Amen? Ganon yung taong hindi marunong gumanti sa masama. Balang araw, ikaw ang lalapitan at magmamakaawa sila sa iyo. Ganon ang nangyari kay Jephthah. At pangatlo, dapat natin gawin, give. Ibigay mo, magbigay ka. Amen? Si Jephthah, ibinigay niya kung ano ang hinihingi ng Israel. Sabi, anong gusto niyo? Gusto naming may mamuno sa amin na matapang,
walang takot, handang harapin ang kaaway. Ibinigay niya ang sarili niya, ibinigay niya ang buhay niya, ibinigay niya, maminamahal, ang kanyang sarili para mamuno sa Israel at siya'y nagbigay ng tagumpay sa bansang Israel. Nagawa niya na ang kanyang dark past ay naging bright future. Amen. Tayo gamitin natin, wag baligtad. Yung ating bright future, binabalik natin sa dark past. Amen? Dapat yung ating dark past, gamitin natin sa ating bright future. Maging kapaki-pakinabang tayo ngayon sa gawain ng Diyos, wag tayong pasaway. Amen? May naghihintay na bright future sa atin. Amen? Kauli-ulian, sabi rito, mga minamahal, sa Mateo Kapitulo 19, talatang 27 hanggang 29, ito pa ang mga naghihintay na bright future sa atin. Basahin natin ulit ang talata. Dito po sa Mateo, chapter 19, verse 27 up to 29, sabi po, na magkagayoy sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi at pagkaupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalatian, kayo naman magsisiupo sa 12 luklukan upang magsiukom sa 12 angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, maminamahal ang naghihintay sa atin. Darating ang araw, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, tayo po'y pauupuin kasama ng mahal na Panginoon. Sitting with Christ in God's kingdom. Ibig sabihin, tayo po'y kasama magiging hukom. Sa pagdating, maminamahal ng white throne judgment, tayo mga mananampalataya, magiging associate justice ng mahal na Panginoon. Kasama tayo magiging hukom. Sabi, kayong mga nagsisunod sa akin, kayo'y kasama kong magsisiupo para hukuman ang Israel. Tayo naman mga Gentiles, tayo po'y kasamang hukom sa buong mundo. Hukuman natin, magiging associate justice tayo, sitting with Christ in God's kingdom. At sabi, tayo'y maghaharing kasama ni Kristo, reigning with Christ in God's kingdom. At magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. At dito sa lupa, sabi, ano man ang mga iwan natin, ibabalik sa atin ng 100 beses ng mahal na Panginoon. At may buhay na walang hanggang ka pa. Kaya nga lahat ng mga bayaning mananampalataya sa banal na kasulatan, meron niyang mga dark past. Si Joseph, maminamahal, bago naging gobernador, siya ay isang prisoner. Siya ay isang bilanggo. Si Joseph was a prisoner, yet become a prime minister. Daniel was captive, he become a governor. Si Daniel, dating alipin, pinagbili siya. Ginawa silang alipin ni Nabucodonosor, pero naging prime minister. Si Joseph naging governor. Si Esther was a slave girl, yet she become a queen. Alipin lang, maminamahal, si Queen Esther, dating alipin. Ano lang, yung nandun lang sa bahay, utos-utusan. Alila. Maid lang siya. Naging Queen Esther, maminamahal, na pangasawa niya, yung hari, maminamahal. Kaya lahat sila may mga dark past, pero mga ginawa nila yung kanilang mga dark past became a bright future. Dapat ganun, wala tayong sasayangin, maminamahal. Gamitin nyo kung anong meron ka, skills, gamitin mo for the glory of God. Sabi ng uling talata, 1 Corinthians 10:31, ano man ang inyong ginagawa, kumakain, umiinom, gawin nyo para sa kalulatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po tumayo,